Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong medyo hindi magandang balita ngayon dahil ang China ay nananakot na naman. Tinatakot na naman nila ang maliliit na bansa na kagaya ng Pilipinas at Taiwan dahil sa mayroon na daw silang isa na namang modernong armas, which is tinatawag na blackout bomb. Ibig sabihin ay kapag sasabog ito, mag-blackout ang buong syudad ng matamaan ito. Kaya ano nga kaya ito? Ito ba'y talagang gawa ng China na original or kinopya lang ito? Dito malalaman natin sa video, at para sa karagdagang detalye ng balitang ito, atin panoorin ang video courtesy ng Net25. Inilabas ng Chinese state broadcaster ang kanilang panibagong uri ng graphite bomb na kayang magdulot ng power outages laban sa mga power stations ng kanilang mga kalaban. Sa animated video na inilabas ng Beijing, pinakita ang paglunsad ng armas mula sa isang land-based vehicle bago pinakawalan ang 90-cylinder-shaped submunitions. Ito mga kababayan, napakahambog talaga ng China. Akala nila sila ang nauna niyan eh. Pero sinisearch ko na yan kanina, nag-search ako sa Google about graphite bomb. Ay ang nakaimbento pala niyan ay NATO, ang Europe, at ginamit yan sa giyera noon sa Serbia. At American scientist ang nakaimbento niyan, at nauna ang Amerika diyan matagal na. 1999 pa pala yan eh. Naimbento na yan ng Amerika at ginamit sa NATO. Nako, napakawalang hiya. Mahiya naman kayo diyan mga tsikwa. Nagmamalaki pa eh. Pinalabas pa nila sa YouTube, sa TikTok at kung saan saan na social media na meron daw sila black bomb na kapag sasabog 10,000 square miles or 10,000 square kilometers ay mag-brown out pala or mag-blackout. Hay naku. Totoo nga, pero hindi sila ang una nito at merong mga interceptors ang Amerika para sa ganito. At applicable lang, ang ginawang bomba na ito ay applicable lamang dito sa katulad sa Pilipinas at katulad sa mga third countries na walang mga interceptors. Pero kapag may interceptors, paano makapasok yan? Diba? Ang Pilipinas ngayon, nag-invest na ng mga HIMARS Nag-invest na tayo sa mga interceptors, kaya hindi yan uubra dito sa Pilipinas, lalo na sa Taiwan. Sa Bisaya pa, walang kapuslanan. Ay nako, inchik. Nagmamalaki pa yung palpakis naman pala na bomba ito. Ito yung karga ng isang missile sa mayroong 90 cylinders, parang mga tubo yan, na kapag sasabog ay mag-create ng graphite clouds, at yung graphite clouds ay conductor yun, nagkakandak ng electricity. Kaya pagtatama yung cloud sa mga linya ng kuryente ay kahit hamog lang ng clouds na yun na graphite ay mag-short circuit yung mga linya ng kuryente. Kaya masisira, mag-brown out or mag-blackout ang isang syudad. Yan yung function ng bomba na yan na ginawa ng Inchik. Ngunit hindi pala original, sabi nila original eh. Kinopya lang pala sa Amerika. Lahat naman talaga ng made in China ay imitation lang yan. Walang originality ang China. Naku, kahit na mga 6th generation fighter jet, kinopya pa rin sa Amerika. Pero yung sa kanila, umuusok yung kanilang mga fighter jet. Ang sa Amerika, hindi, dahil original. Diba? Yung nakopya lang naman nila ay itsura lang ng tinatawag na in-God fighters ng Amerika. Yung itsura lang nakopya, ang loob niyan hindi nakopya eh. Napakawalang iya talaga ng mga inchik na yan. Dapat turuan ng leksyon. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy ng Net25, mata ng agila. Kayang tumalbog naman ng mga pinakawalan na canister sa pagtama nito sa target bago sumabog sa ere at magpakawalan ng kemikal na kayang magdulot ng short circuit sa mga high voltage power infrastructures. Ayon po sa Chinese military, layo ng kanilang armas na hadlangan ang command and control ng mga kalaban sa loob ng halos 10,000 square meters. Oo nga. Kung tatama yan doon sa area, halimbawa, kung makapasok yung land-based missile, di ba? Parang HIMARS lang to eh. Sa ano lang yan, na launch galing sa mga itong sasakyan na nasa lupa. So ground-based, parang HIMARS, parang
parang din yung mga missiles na nakikita natin. Pero meron siyang karga na 90 cylinders na kapag sasabog ay magkalat siya ng tinatawag na graphite clouds. At yung graphite na ulap, yun ang gagawa ng pag-short circuit ng mga electrical lines. Kaya nagmamalaki ang China eh. Akala nila original sila, akala nila matatakot tayo. I-search nyo sa Google, graphite bomb. Lalabas diyan made in US yan. Tsaka ginamit na yan sa NATO noong giyera sa Serbia, sa Kosovo. Ginamit na yan 2019 pa, year 2019. Tagal na. Tagal na mga kababayan. So, walang hindi tayo dapat matakot dito sa nagawa na ito na inbensyon ng China kasi kinopya lang. Matagal na pala yan sa Amerika at sa NATO, meron din palang American yan. Kaya dapat matakot sila sa Amerika kasi maraming ganyan sa Amerika at mga tested eh. Itong sa kanila ay ano pa to, trial version pa to. Kasi kinopya lang. Okay, para maniwala kayo mga kababayan, mga kagulinboy na ang sinasabi ko ay totoo. Meron akong video dito na kinopya ko rin sa Google para malaman ng lahat na napakapiki ng China. Hindi sila ang nag-imbento nito, hindi sila ang una. Kinopya lang ito. Sila na yung unang nag-upload sa ina-upload, pinagmalaki nila na meron sila niyan. Ang dami pala niyan sa NATO. At ang dami din niyan sa South Korea, meron din pala. At lalo na sa Amerika. Okay, so narito ang video na magpapatunay mga kababayan. Okay, so search natin sa Google kung merong graphite bomb na gawa from China. So ito nga mga kababayan, no? China unveils its new graphite bomb. Here's how they... Okay, click natin to ha. So ito, China unveils its new graphite bomb. Here's how they work. Ito yung tinatawag nila na blackout bomb, kung saan kapag sasabog ito ay blackout ang buong syudad. So ito, China State TV broadcaster has revealed details of a new graphite bomb that can cause complete loss of electricity across an area of 10,000 square meters. So 10,000 square meters ang lapad na covered nito na mag-brown out, mag-blackout kapag sasabog ito. Ang problema kung sa Amerika ay hindi yan makakapasok kasi may intercept yan. So itong bomba na ito sa tingin ko ay gagamitin to sa Taiwan at of course dito sa atin sa Pilipinas dahil hindi gaano tayong high-tech sa itong mga interceptors, di ba? Kaya kung sa Amerika hindi ito pwede kasi may intercept to eh. Lalo na doon sa Israel. Pero sa Pilipinas at China ay parang dito nga yan dinidisenyo para sa application. Kung sakaling lulusob sila sa Taiwan at Pilipinas, so ito na yung gagamitin. So ito yun, no? Click nga natin itong Ito. Ayan, so ito yung kanyang graphics, animation. So ayan, no? Parang cluster bomb, ang dami-dami. Ang isang missile ay merong laman na libu-libong mga maliliit na bomba na graphite at yan daw ay sasabog at mag-brown out. So ito, how does graphite bomb work? Graphite bombs, also known as blackout bombs or soft bombs, release a dense cloud of tiny graphite particles. So parang clouds pala ang ilalabas nito, with tiny graphite particles over the target area. As graphite, even particles dispersed in a cloud, is an extremely good conductor of electricity. Any power lines or electrical equipment in the target area will be short-circuited. So ito pala, ang graphite pala ay magaling na na conductor. Kaya parang mag-short circuit yung mga yung mga lines, yung mga linya kapag nasa nasa clouds. Such an attack on a civilian or military area will mean that
any electrical equipment in that area will cease to function. So lahat ng kuryente, electrical. Hindi sinabi na electronics eh. So electrical, mga kuryente. So ito, are graphite bombs a new technology? New technology ba ito? O, tingnan natin. Graphite bombs have been around for decades. Tagal na pala ito and are known to have been used by Western nation on 2 occasions. Nangungopia lang pala itong China eh. In 1999, NATO ang gumamit niyan eh. Used them to target 5 power plants in Serbia during the Kosovo War, leading to instant power cuts across 70% of the country. Ay nako, Chinese, nagpabilib. Nagpabilib ang China, yun pala ikinopya lang sa NATO. 1999 pa pala ginamit na yan sa Serbian War sa Kosovo. Kaya mga chikwa dyan na nag-imbento nito ay huwag kayong masyadong proud niyan. Kinopya lang pala yan eh. So ito, the military strategy of attack on civilian infrastructures is a war on public health. Ayan, so kung pasabugin nga yan dyan sa pampublikong lugar ay madamay ang mga sibilyan. Kaya hindi yan, bawal yan na klaseng armas. Kasi barabara ang pagsabog niyan eh, kahit saan yan eh. Hindi siya pinpointed accuracy. Hindi katulad ng mga missiles ng Amerika, ng Israel, di ba, na pinpoint accuracy. Yung building lang na talagang gustong targetin ang sasabog. Dito lahat damay dito eh, kasi kakalat siya. Ayan. Does China graphite bomb work in the same way as the US version? Ay siguradong hindi. Pero kinopya lang yan sa US version. Pero ang totoo niyan ay palpakis yan. Yan ang sa tingin ko, mga kababayan. So ito, the blue 114B uses a spools of carbon fiber wire which are dispersed over the target area. When these come into the contact with the high voltage, they then vaporize into a fine cloud of particles. So ito, kinopya nga sa Amerika, pareho lang. Kopyang-kopya talaga. Dapat may kaso yan eh. Copyright infringement. Nangungopya eh. So ito, which other countries possesses graphite bombs? Meron pa bang mga country na meron yan? Meron. South Korea said in 2017 that it had been developed its own graphite bomb. Ayan. So hindi lang NATO, hindi lang Amerika ang meron yan. Akala ng China sila yung nakauna din eh. Nangungopia lang pala. Alright, so no need to worry mga kababayan dahil matagal na pala ito na technology, 1999 pa. Eh ang China nagpapabilib sa atin eh. Akala natin na sila yung nakauna. Ay nako mga chikwa, grabe waka nga wapilo. Diba? Grabe talaga itong mga enchik. Hanggang sa ganitong klaseng armas, kinukopya pa. Right, so kung magpaalam ng mga kababayan, mga Golden Boy, hanggang dito na lang mga ko. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless the Philippines. Ingat ang lahat.